Nagpunta ako sa bahay ni Sepa upang magbigay ng mainit na sabaw. Upang aking gawan ng gatas ang kanyang anak, sabi ko sa sarili ko. Sabi nga ni Mauricio. At nandun nga ba si Sepang Loka? Wala! Yung bata! Wala! Kaya inikot ko ang kanyang bahay at sabay sigaw ng kanyang pangalan. Itanong mo sa akin kung may sumagot, senyora. Nakuha mo ba ang kasagutan? Wala! Walang sumagot. Tinignan ko ang kanyang kwarto, senyora. Meron ang kanyang banigroon at kumot na tila nagamit na. Nawala sila, sabi ko sa sarili ko. At tila sumisigaw na ako ng tulong mula sa aking mga kapitbahay. Nawala sila, sabi ko sa kanila. Pagkatapos isilang ang kanyang anak, sila'y naglaho na parang bula. Bakit ko alam ika nila? May narinig akong iyak ng bata. Matanda na ako at medyo bingi. Ngunit sigurado akong may narinig akong iyak. Narinig niya ito sa pamamagitan ng kanyang puso. Maputi ang kanyang mukha nung aking nakita at tila hindi makapagsalita. Sinabi ko kay Felisa na imposibleng maglaho na lang sila na parang bula. Ika ko naman, may kapaliwanagan ng lahat ng ito. Paano nalaman ng isang lalaki ang tungkol doon? Tumakbo ako papunta doon, senyora, habang nag-uusap sila ng masinsinan. Tumakbo ako doon! Tumakbo ako papunta doon! Pagdating ko doon, ay parang nanghina ako nang makita ko si Sepang Loka na nakabitin na parang isang sakong bigas. At nakita na lang ako ng aking mga kasama na nakaluhod na nakatitig. Siya'y takot na takot. Hindi ako makabangon sa sarili kong mga paa. Hindi ko nga alam kung mainit ba o malamig ang aking nararamdaman. Kinailangan pa namin siyang tulungang tumayo. Malamig ang kanyang mga kamay sa takot. Sinusumpa ko ang tatay ng batang yan. Huwag niyong sabihin yan. Isarado niyo ang iyong mga tenga. Isa itong pagkakamali. Hindi to mali. Ay, anong pinagsasabi natin? Pero pag ang inay may anak, nag-iisip muna siya bago magsalita. Kung ang isang babae ay may anak, minsan hindi ito nagsasalita. Sa mga ibang tao, siya'y isang ina. Ako'y may anak na manggagawa at ipinagmamalaki kong sabihin. Sabi ni Juan, nahawakan niyang bata. Hindi magtatagal, makikita na natin. Kailangan nilang hilahin si Juan pataas ng balon minsan-minsan, kaya ito'y tumagal. Siya'y napagod, Felisa. Ang huling pagsisit ni Juan sa balon ay umabot ng 30 talampakan ng tali. Ika ni Juan ay kailangan naming hilain ng malakas agad-agad pagkakuha niya sa bata. Kape ka muna, Senyor Alkalde. At ikaw din, Senyora. Akin na't lalagyan ko ng mainit na kape. Ay, wag na po. Maraming salamat na lang. Salamat, Tandang Elena. Hay, ang sarap ko talagang umupo sa tabi ng apoy. Ang lamig ng aking mga paa. Sadyang mabasang talaga ang balon. Oh, parang may nangyayari sa balon. Ano? Hinihila na nilang tali? Anak! Anak! Nakita na ba ni Juan? Nakita na? Hinihila na nila, Ina. Hinihila na nila pataas si Juan. Isang sanggol na lalaki. Oo nga, lalaki siya. Oo nga, isang lalaki. Ay, Diyos ko po. Kawawang bata. Kala ko pa man din maririnig ko siyang umiyak. Tignan niyo, may malaking nunan. Oo nga. Uy, may nunan nga siya. Isang lalaki. Biyaya ito ng may kapal. Isang lalaki.